Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Magbabarkadang naglaro ng takip silim sa kanilang overnight trip, naghatid ng nostalgic feels sa netizens. Organisasyon sa Sri Lanka na mahagi ng reflective colors sa stray dogs para iwas aksidente sa kalsada. Lalaking idinaan sa email ang pag-aaya ng movie date sa kanyang girlfriend, kinakiligan online. Anim na magkakapatid sa USA na may edad 88 hanggang 101 nasungkit ang record bilang highest combined age of 6 living siblings sa buong mundo. At Rosé ng Blackpink, pumirma na ng exclusive contract sa The Black label para sa kanyang solo activities. Ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, healing their inner child. Sa panahon ngayon na puro gadgets at social media na ang pagpalipas oras ng ilang kabataan, mukhang may gustong mag-throwback sa marahil best childhood memories ng marami sa atin. Isang magbabarkada kasi ang kinaalwan ng netizens matapos nilang videohan ng mga sarili na naglalaro ng isang classic Pinoy indoor games, ang takip silim. Experience nostalgia kasama ang barkada ni Andrew sa trending report ni Arnold Herrera. Kung may isang memory ka mula sa kabataan mo na gusto mong balik-balikan, ano ito at bakit? Para kasi sa magbabarkadang ito, mukhang tumatak talaga ang isang classic at pambatang Pinoy game. Walang iba kundi ang takip silim. Sa viral TikTok video ni Andrew Lee, makikita ang kanilang barkada na masayang naghahabulan sa loob ng kwarto na para bang bumalik sila sa pagkabata. May magaling umilag, may gumapang sa sahig, at may isa pang ang nadulas. Ayon sa uploader, gusto lang talaga nilang mag-relax at uminom ng beer, pero maski sila ay nagulat sa ideya ng paglalaro ng takip silim. Ang nakamamangha pa, halos 15 years na raw solid ang kanilang barkada na nakasurvive mula grade school, high school at hanggang sa magtapos sila ng kolehiyo. At syempre, hindi rin nagpahuli ang mga netizens sa kanilang mga kwento sa comment section. Ayon sa netizen na ito, ginawa na raw nila yan dati ng kanyang pinsan na nahulog daw sa basement matapos bumigay ang sahig. Sabi pa ng isang ito, mas gusto raw niya ang ganitong klase ng hangout kesa sa pag-inom ng alak. Sa ngayon, nasa 4 na milyon na ang views ng viral video sa TikTok. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, join me for a movie date? At dahil maraming magandang pelikulang ipinapalabas ngayon sa sinihan, mapapasana all ka na lang talaga sa natanggap na email invitation ng netizen na ito. Sa halip kasi na personal o simpleng aya lang para sa isang movie date, aba, ang kanyang boyfriend, idinaan pa sa email. Sama-sama tayong kiligin sa trending report ni Millie Borja. Let all our response be, sana all. Isang netizen na naman kasi ang tila winner sa love life matapos nitong ibahagi sa Facebook ang natanggap nitong email. Pero kung kadalasan ay sa school o trabaho nang gagaling ang ilan sa ating emails, ibahin niyo ang natanggap ng netizen na si Jane mula Davao. Isa lang naman itong movie date invitation mula sa kanyang boyfriend. Makikita sa mensahe ng kanyang nobyong si Jonel na formal niyang inaaya ang girlfriend sa isang movie date.
At sa dulo, sinabi pang looking forward itong mag-spend ng quality time sa kanyang nobya. Ayon kay Jane, 8 taon na pala silang magkasintahan ni Jonel. At kahit matagal na sila, hindi pa rin daw talaga nagsasawa at nananatiling consistent si Jonel sa iba't ibang sorpresa para pasayahin ang nobya. Kaya ang mga netizen, hindi napigilang mag-react sa ibinahaging haba ng hair moment ni Jane. Ang isang ito, napatanong na lang kung when naman kaya ito mangyayari sa kanya. Habang ang ilan naman, ginamit ang ekspresyon na winner sa kilig overload na post. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borjas, Sama-sama Tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, iwas aksidente. Viral ang proyekto ng isang non-profit organization mula sa Sri Lanka para sa mga stray dog. Ang grupo kasing ito may solusyon daw laban sa tumataas na kaso ng insidente ng mga asong na aksidente sa daan tuwing gabi. Ang mga Pinoy naman present sa comment section na tila nagpapahiwatig na dapat daw ay gawin din ito sa bansa. Ang pakulong ito alamin sa trending report ni Rose Babiera. Isang organisasyon mula sa isang educational institute sa Sri Lanka ang naglunsad ng inisyatibo para sa mga stray dogs o yung mga asong walang amo at madalas pagala-gala sa kalye. Ang Education Incentive Association o EIA ay matagumpay na nakapamahagi ng reflective collar sa humigit kumulang 25 aso. Tugon daw ito sa tumataas na bilang ng mga asong naaaksidente tuwing gabi. Partikular na, iyong mga nasasagasaan ng mga sasakyan dahil hindi sila nakikita sa madidilim na daan. Ang reflective collars kapag natamaan ng headlight ng mga kotse o motor ay liliwanag din. Madaling makikita na may tumatawid o naglalakad na aso sa daan at maiiwasan ang mga hindi inaasahang aksidente. Ang Sri Lanka Police ay pinapurihan ang guro sa inisyatibong ito. Ang ganitong proyekto raw ay serbisyo sa publiko at malaking tulong sa pulisya. Nagpaabot din ito ng suporta sa organisasyon. At dahil isa ito sa mga isyu na kinakaharap sa iba pang bansa, mabilis na kumalat ang balitang ito maski sa Pilipinas. Halo-halo naman ang reaksyon ng mga netizen. Panandali ang solusyon lamang daw ito, ika ng iba. Habang ang iba naman, ang sentimiento ay nasa mga driver. Baka raw makadistract ang mga ito sa kanila at maging sanhi pa ng iba pang aksidente. At ang katwiran naman ng marami, dapat daw ay wala naman talagang stray dogs sa kalye. Mas mabuti pa raw kung i-impound na lamang ang mga ito. Gayunpaman, marami pa ring pinapurihan ang ideyang ito. Ang isa pa nga, tinatanong na kung saan ito mabibili. Ang proyektong ito ay kolaborasyon ng iba't ibang organisasyon at sa suporta ng lokal na pamahalaan ng Sri Lanka. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa kwentong pang world record, total of 571 years old. Blessing kung maituturing ang pagkakaroon ng mahabang buhay. Isa yan sa maipagmamalaki ng pamilyang ito mula sa Missouri, USA dahil ang 6 na babaeng magkakapatid na ito na nasa edad 88 hanggang 101, hawak ang record bilang highest combined age of 6 living siblings sa buong mundo. Ang pangmalakasang achievement at hashtag sister goals ng 6 na lolang ito, panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. World record holder ang 6 na magkakapatid na ito mula sa Amerika. Sa isa kasing pambihirang pagkakataon, pumalo sa 571 years ang total ng kanilang mga edad na mula 88 hanggang 101. Dahil dito, hawak na ni Norma, Lorene, Maxine, Doris, Margaret at Elma ang titulo bilang highest combined age of 6 living siblings na iginawad ng Guinness World Records. Ang magkakapatid hindi lamang basta nasaksihan, kundi nalagpasan pa ang ilang malalaking kaganapan sa kasaysayan gaya ng tinatawag na The Great Depression, World War II at ang tumamang COVID-19 pandemic kamakailan. Ang mga lola, hashtag sister goals talaga na napanatili pa rin ang kanilang closeness.
Patunay dyan ang kanilang pamamasyal magkakasama suot ang kanilang customized shirts na mayroon pang numero ng kanilang birth order. At bagamat hindi naman daw maiiwasan ang minsang pagtatalo, ay never pa raw nagkaroon ng matinding alitan ang magkakapatid. Napag-alaman din na mayroon pang nag-iisang kapatid na lalaki ang world record holder sisters na sana'y 102 years old na ngayong taon. Ngunit ang kinikilalang si Stanley pumanaw sa edad na 81 matapos maaksidente sa pagbibisikleta. Sa ngayon, ang pinakamatanda sa kanila na si Norma ay naninirahan na sa Ohio, habang ang 5 ay nananatili naman sa Missouri. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, sama-sama tayo Pilipino. At para sa trending showbiz balita, panibagong milestone na naman ang nakamit ng Nations Girl Group BINI. Ang pantropiko hitmakers na agaw lang naman sa award-winning singer-songwriter na si Taylor Swift ang #1 spot sa Daily Top Artist Chart ng Spotify Philippines. At sa mundo ng K-pop, Blinks, pumirma na ang Blackpink member na si Rosé ng exclusive contract sa The Black Label para sa kanyang solo activities. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Naagaw na ng BINI ang corona kay global pop star Taylor Swift bilang #1 sa Daily Top Artist Chart ng Spotify Philippines. Dahil sa tagumpay na ito, gumawa ng kasaysayan ng Nations Girl Group bilang kauna-unahang Filipino act na nanguna sa naturang listahan. Batay sa chart data, halos 2 taon na natili sa top spot ang American singer-songwriter bago napalitan ng P-pop girl group. Magunita na kamakailan lang, #world domination din ang atake ng pantropiko hitmakers matapos naman pumasok sa Global Top Artist Chart ng naturang streaming platform. Sa June 28 to 30, kasado na ang BINI Verse concert ng Nations Girl Group na nagdiwang lang kamakailan ng kanilang 3rd anniversary. Samantala, sa mundo ng K-pop, pumirma na ng exclusive contract sa The Black Label ang Blackpink member na si Rosé para sa kanyang solo activities. Ang entertainment agency na ito ay itinatag noong 2016 ni Teddy Park, longtime producer ng Blackpink. Sa inilabas na pahayag ng naturang agency, naghahanda na ngayon ang South Korean superstar ng kanyang new music para sa fans at makikipag-ugnay din anya ito sa mga global record label for her future activities. Si Rosé na ang pinakahuling miyembro ng Blackpink na pumirma ng exclusive contract para sa kanyang solo projects. Tanging kontrata na lang kasi for group activities ang nilagdaan ng 4 na K-pop stars sa ilalim ng YG Entertainment Disyembre noong nakaraang taon. At matapos noon, sunod-sunod ang nagtatag sina Lisa, Jennie at Jisoo ng kanya-kanya nilang management company. Ang The Black Label ay subsidiary ng YG Entertainment na kasalukuyang may hawak sa iba pang bigating Korean stars gaya ni Park Bo-gum at Taeyang ng Big Bang. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. Pero, bago po kami tuloy magpaalam, 8 days na lang, Aliwan Fiesta na! Matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura maging ang ganda, galing at talento ng mga Pilipino. Kaya naman mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sama-sama tayong makiisa, makisaya dahil ang pista'y narito na, Aliwan Fiesta 2024 na. Kita-kits po! At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino.